Magandang araw mga kapins. Ngayon ay January 18, 2025, Saturday. And pupunta tayo ngayon sa Dartmouth. Ito sa Nova Scotia, Canada mga kapins. At meron tayong i-interviewin. At nagpapasalamat na tayo kaagad. Yung immigration story naman ni Kapins Vincent. Yan, mga kapins. Yun, tabayan nyo mga kapins ang ating interview habang ginagawa yung brake pads and brake rotors ng Mazda 5 mga kapins. Yun. Magandang araw mga kapins. So, yun. Shout-out tayo dyan sa ating mga kaibigan. Ngayon ay magpapalit ng si Bossing ng brake rotors and brake pads. Yan. Sa harap naman. Dati yung sa likod yun. Pero bago natin umpisan, intro muna tayo. May lagyan na ka ng mga salida, hindi na tinuod kay kung ato ka sa Galaxy di ka kitag-start. Wala lang salida na, mga salida ron mga wag. Hindi na tinuod. Sorry, yan nga. Kupit, mga kay ba ka? Right up taal. Sa Pins TV, sa travel at road trip, kayo ay isasama niya. Tara maggala, ipakita ang ganda ng Canada. Buhay sa Canada, malalaman nyo mga diskarte. Ituturo niya dito, maraming kaalaman, marami kayong matututunan. Kay Pins TV, sa Pins TV, lagi kayong manood, sa kanya ay laging sumunod. Basta laging may tiyaga para sa pangarap at pamilya. Pins TV, ang lagi niyong kasama. Laging positive lang at laging masaya. Pins TV ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa pangarap, buhay ka. Ibutangan kag L or L? Ano ba yan? Learners or ano? Pero dili mo na naman. Ako karon Magkani, pa. dapat ko din ganong hindi na ka pwede magkuhan. Alam ka naman drive na mo ka. Dapat dito pag inisan na mo pila lang kabulan. Pwede na tanggalon na after pila ka months. Paano mo kukuhan na to sa? Hindi mo pala ito i-assume. December ko ni kuha. Hindi mo ito December ko ni papalitan. kuha. 22 siguro, 22. Okay. Ang Kukunin? Oo. Hindi na. Ibibigay mo balik sa ano? Learners. Hindi na. Utangan kag L or Para may iba naman. Gusto ko kasing ma-experience yung ibang brand. Anong brand bang balak mo? Kaya mula ka sa kaya. Oy, sige. Hindi ko nag-analysis ko lang doon. Alami, ay! Saman. Ha? Yan, saman. Pagbalik na, mag-drive ako. Unless rin. Makabangga. Unless rate sa Larusi. Alam mo yun? Oo. At saka yung Yung $19 lang eh. chicken. Yung, chicken. meron. Unli? Sa downtown. Hindi mo na, hindi yan dito. Dito sa Bedford. Bedford. Hindi ako. Nagmati mo, mantag ka rin. Sige, sige mo naman ako. Nag-drive ako. Pwede. Stop ya! Sige. Dapat libre talaga ni Kevin. Lapit na, bakal to bakal na pala. Kaya halos 2 years din ang tinagal. Pero 40,000 kilometer yan. 40 lang? 40. Mga 45. Kasi yung binigay sa amin to 132 or 134,000.
Tapos, pinapalitan ko agad yung brake pads to. Yung buo, sabay-sabay yan nun eh. 2022. 23, tama. 2 years na siya. Pero yung rotor niya, okay pa rin yung ganyan? Hindi na. Hindi na rin. Talaga? Dapat pads lang pala. Binili ka na. Oo, bilhin lang. Kaya mo na. Hanapin ko siya kanina. Okay pa. TV, sa Vince TV, lagi kayong manood, sa kanya ay laging sumunod, basta laging may tiyaga, para sa pangarap at pamilya. Vince TV, ang lagi niyong kasama, laging positive lang, at laging masaya. Vince TV ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa pangarap, buhay Canada ay ipapakita niya. Sa Vince TV, positive lang, at laging masaya. Vince TV ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa laging positive lang, at laging masaya. Vince TV ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa pangarap, buhay Canada ay ipapakita niya. Sa Vince TV, tara sumama sa kanya, mga kapins na hindi nawawala. Problema kalimutan at sipagan, araw-araw tayo dapat lumaban. Sa kanyang mga vlog makikita nyo, buhay Canada, malalaman nyo. Saan man siya magpunta ay kasama kayo, mga ginagawa ng OFW. Dating Basta. Sa kabila. kahit na mahirap, para sa pangarap, buhay Canada ay ipapakita niya. Sa Vince TV, positive lang, at laging masaya. Vince TV ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa pangarap, buhay Canada ay ipapakita niya. Sa Vince TV, sa travel at road trip, kayo ay isasama niya. Tara maggala, ipakita ang ganda ng Canada. Buhay sa Canada, malalaman nyo mga diskarte, ituturo niya dito. Maraming kaalaman, marami kayong matututunan. Kay Vince TV, sa Vince TV, lagi kayong manood, sa kanya ay laging sumunod, basta laging may tiyaga, para sa pangarap. Nasa, Sagad na. Oo, sagad na siya. Huwag mo nang i-ano pa. Sagad na po. Huwag nakapakan. Sa Pilipinas, sinakapakan yun. Huwag mo napakan kasi ang nangyayari niya, pag na-over, ano ka, type, yung, naman yung wheel bearing mo naman yung sira yun. Okay. Yan na po lang alam sa
Makina. Yun, tapos na mga kapins yung ginawa ni Bossing yung ano, yung ating brake pad and rotor disc replacement. Yan. Yan. Ayaw na. Makuha ko na ayaw na tas. O siguro kayo. Kape muna tayo. Habang nagkakape yan, interview natin ng maiksi si Bossing. Yan. Si Bossing, basta. Original sa tatay ko. Anong pangalan mo, Bossing? Vincent. Vincent. Yan. Saan kayo sa Pinas? Toyota. Sa Cebu. Sa Cebu, Cebuano, si Bossing. Yan. City. Cebu City. So, kailan ka dumating, Bossing? Dito? July 15, 2023. July 15. So, magto 2 years na sa July. Tama. Ayun. Kumusta ang buhay Canada, Bossing? Ayos lang, medyo mahirap kasi walang pamilya. Ayun, so yung family mo nasa ano? Nasa Cebu. Nasa Cebu. Saka, Tourist ako dumating dito. ayun. Naghanap ako ng Lamia. So, yan, yung mga naka-tourist or yung may balak pumunta nito lang mag-tourist and yan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pwede kayong magkaroon ng trabaho. Kasi si Bossing, luckily, nakahanap siya ng trabaho through Indeed, right? Yeah. Yan, sa Indeed, yun. So, si Bossing ay nagtatrabaho dito sa, ano, sa Okay tayo. OK Tire. Yan. Yan, yung mga malaking kumpanya na, ano, na nagpapalit ng mga gulong, brakes, yan, dito sa Canada. Yun. Kumusta ang trabaho, Bossing? Ayos lang. Ayos naman. Medyo ngayon, winter kasi yun, winter season, medyo tapos na yung winter season. Medyo wala nang magpapalit ng mga masyadong Okay. na yung mga tao. Halos lahat naman, di ba? So parang ano, parang slow season. Slow season. Halos lahat naman ngayon. Oo nga. Slow season. So, apektado minsan yung trabaho, yung oras. Pero ganun. hindi naman hindi naman kami Hindi naman hindi naman nagtanggal ng oras. Okay. Wala naman. Tuloy pa rin. tuloy pa rin. Kahit So, paano meron pa rin pumapasok. so si Bossing, DIY or ano, Bossing? Or may consultant kayo na ano? Na tawag Papunta dito? Ah, Ano kami, travel agency. Okay. Smartway Travel Agency ng Cebu. so sila ang nag-process Sila ng ano? nag-process ng ng pagiging tourist. tourist ko dito. Oo, Yun. tourist ko dito. So, Luckily, na-approve naman 10 years ang ano ko. Yung Tourist. Visa, tourist visa. 10 years. So, okay. O, di ba? Pero siyempre, hindi ko sasabihin hindi niya sasabihin magkano yung, ano, yung nagastos, di ba? Pero yung range, kaya, Nasa total ano? lang, total. Sa Sa magiging kasi yung mga tourist visa, showman, may mga showman na yun. Tapos yung mga fingerprint. Oo. Mga ganun. umabot ng Umabot mga 350,000 ganun. 350,000. Ganun. Pero hindi aming pera yun, utang yun. Oo. Hindi, karamihan naman eh. Ako nga, kami PR na dumating pero di ba sa video ko dun before may 1.3 million kaming gastos. Pero family of 5 naman kami, PR. So, okay naman. So, yun. Kaya nakilala ko si Bossing dahil kay brother GJ. So, kasi syempre, pag bago ka sa Canada at wala kang kilalang mga mekaniko, nakalahi mo, katulad ko, Filipino. Kasi hanapin natin yung ano, di ba? Para madali, ma-explain mo rin kung ano yung sirahan ng sasakyan. Katulad ko, di ko naman sa akin to talaga. Kumbaga, kailangan nating ipagawa dahil safety. Dapat, siyempre, sakay yung mga anak na sa family. Yan. So yan, buti na lang nagpa-unlock si Brother Vincent na ng short video, short interview. Pero siyempre, tatanungin natin kung ano yung advice niya sa mga gustong mag-Canada. Sa ngayon kasi 'di ba dati sabi nila magandang Canada, mabilis yumaman. Totoo ba 'yon? Hindi totoo yun. Yun, hindi totoo. Kailangan pagtrabahuan mo talaga. Yung Pag nagkaroon ka na ng sasakyan dito, bahay, yun ang sakit na sa ano na talaga yun. Simula na ng kalbaryo ng buhay mo yan. sakyan, bahay, insurance. Insurance sa sasakyan. So kung isipin mo lahat yun yung gagastusin tapos sa sahod mo, talagang halos walang matitira. Ganun ang normal, ang buhay Canada. Hindi yung madali, sabihin natin yung hindi mo naranasan sa Pilipinas,
mararanasan mo dito. Kumbaga, halimbawa, sa Pilipinas, di ba, ang hirap magkaroon ng sariling sasakyan. Compare mo dito, kahit bad credit ka, makakakuha ka ng sasakyan. Oo. Di ba? Kasi nga, necessity yung sasakyan. Mabilis dito makakuha ng sasakyan. Sa bahay din. Ang bahay dito is, sabi natin 500,000, 20 million pesos yun. Oo. Maano dito. Pwede ka rin makakuha. So, ganun ka lang. Pero sa Pinas, naku po, Oo. pag-ibig loan pa lang. Kasi ako may pag-ibig loan ako doon. Binabayaran ko pa rin. Kasi 30 years yun eh. Pero pwede nang bayaran full kung sakali. So yun yung pinag-aandaan namin ngayon eh. Ganun ba? Oo. So, ang advice mo, bossing, okay pa rin ba ang Canada versus sa Pinas? Mag-stay ka? Ay, oo naman. Okay pa rin. Oo. Okay pa rin talaga. So, ganun din ako. Malayo. Malayo. Malayo yung diferensya. Kaya tiis-tiis lang talaga sa pag-ano. Kapag gusto nyo talaga mag-Canada, anuhan nyo talaga. So, yung plans mo, kung halimbawa ma-PR ka, kukunin mo na yung buong family mo. Oo. Ganun. Oo. Kaya ako talagang pinaglaban ko na ako naman is since PR kami landed, sinabay-sabay ko na yung family ko. Kaya 5 kaming dumating. Kaya yun yung ano. Yung nga din sana ang plano namin ay mag-student sana si Mrs. Tapos kami na lang. Yung parang yung old ano no. Oo, parang ganun. Buti na lang pala. Dahil ngayon nagigpit no. Oo, nagigpit na sila. Okay. So, alam niyo yung mga ganun, plano ng Panginoon yun eh. Kaya minsan, kung hindi talaga para sa'yo, hindi pala para sa'yo talaga. Pero syempre, sa akin talagang kalakip lagi ng dasal yan eh. Kaya yun. Kaya kayo, yung mga nag-a-apply sa inyo, mga kapits dyan sa Pinas, yan. Kasi dati hindi pa masyadong stricto sa panahon ko 2023. Oo. Kaya pwede ka pang maghanap ng Lamia na kahit hindi ka na Saka- hindi ka na lalabas ng Pilipinas, kahit dito ka na mag-process na. Ngayon, parang maigpit na. Kailangan mo pang umuwi ng Pinas, no? Para magkaroon ng work permit or LAMIA. Anyway. Pero maano pa rin may mga part ng Canada na hindi pa masyadong mahigpit tulad dito sa ano natin. Sa Nova Scotia. Sa mga rural community. Oo. Ayun. Hindi ka. Ayun, hindi pa mahigpit yun lalo na pag yung konting lang yung maliit na community lang talaga. So yun. So yung advice natin, wala sa edad. Kahit medyo may edad na, Oo. galing Pinas. Oo. Kahit medyo may edad. Basta Tapos, siguro sa akin, ang advice ko, kung may trabaho sila, wag muna silang mag-resign dyan. Hanggat na hindi nakukuha yung visa. Ganun din ako nun. Saka ako nun, hindi ko sinabi na may visa na kami. Nung palipad na lang kami sa ako na gano'n. Kaya maraming hindi nakakalam na, nandun na pala. Paalis na pala kayo. yung isang yung mga kaibigan ko nga, instant noodles, parang instant noodles na. Dito na kagad ako, wala man lang nakakaalam. Maganda rin yung gano'n. Kumbaga, sikreto muna. Kasi matagal na talaga kami gusto mag-Canada, 2019 yata yun, 2018, gano'n. Kasi meron sana kaming pera na yung ina-assume namin may pera darating na ganito kalaki ganyan, buong pamilya na tapos immigrant na kagad. Hindi na tuloy yun, yung gano'n na Ganong setup. kaya nawala. Tapos ang maganda kasi dapat hindi ka na hindi ka, kung may plano kang mag-Canada, huwag kang magsabi-sabi. Tama. Maganda yun, Sikreto muna. So, maganda yun. so yun yung, saka laging Baka tawag dito yun. Mount Siami. May indulto, sabi. Ganun mangyayari kapag nag-ano ka, yung parang pinangunahan mo na yung Tama. Kaya, siguro, number 1 talaga, dasal. Dasal. Pagdasal nyo talaga. Talagang dasal namin. Kami din, halos, alam ng yan, family namin yan pagka talagang yung wish mo, igagrant ni Lord pagka talagang pinursu mo. Kaya halos araw-araw, kahit nandito na ako, humusik talaga, pero labanan ko. So ngayon, si Bossing, single siya. Single, sorry. Mag-isa lang siya dito. Joke lang.
Papanood ni Mrs. Single pa lang ako dito. No? Ako lang yung mag-isa, single lang ako. Oh, single ka, di ba? Nga ako. Kamamay. Ako dito. Ayan. Ganun. Huwag kayong mawala ng pag-asa pag gusto nyo talaga mag-ano. Canada. Totoo yan. Tuloy nyo lang. Kahit anong province muna. Oo. Saka na lang mag-settle pagka anong gusto na lang Huwag ng kang mamili province. na dito sa Toronto, maganda to sa Toronto, maganda ang sila dito. Yeah. Ikaw kung saan. Tama. Kasi dito, pag nature lovers ka, Oo. mga gusto mo mapuntahan, dagat, nature, bundok, nandito lahat. Compare sa ibang malalaki, no? Malayo sa kanila yun eh. Mga dagat. Atlantic. Isang oras lang biyahe mo, malapit ka na sa sa dagat. Ilang minuto lang ang biyahe mo dito. Makikita mo na yung mga trail. Pwede ka mag-fishing. Fishing din, di ba? Oo. Pero hindi ko pa natatry. Talaga? Matagal na. Ay, sarap. Hopefully. Yung sa summer na, kasi ngayon wala Oo. na lang isda ngayon eh. Pag winter walang isda, nagmamigrate sa Iwan ko kung saan yun magmamigrate. So yun, invite mo bossing yung mga kapins natin, yung channel mo or Facebook para baka mamaya ang kanyang content ay di ba yung mga ginagawa mo mga paggawa ng sunset, unboxing. Oh, yan. Pero wag muna ngayon kasi Busy. napabayaan ko eh. Pero ano lang, kung may time lang naman. Ako naman, kung may time, saka lang ako nag-edit eh. Katulad yan, once or twice a month lang ako nag-upload. Maganda kasi pag may computer, wala ka sa computer. Pero ako, ano lang, ito lang, sa cellphone lang. Kasi minsan pag nag-cellphone ako, medyo nalabo na yung ang mata ko sa katagalan sa... Importante, syempre, katulad yan, yung mga buhay namin sa Canada, sinishare namin sa inyo. Para may idea kayo kasi syempre, hindi natin alam na nakaka-touch ba tayo sa buhay ng iba. Oo, kasi Yun. marami talaga gustong mag-Canada, pero ang ano lang talaga, ang pinagpalad lang yung talagang, kasi yung iba, nag-ano lang, nangangarap lang na mag-Canada, pero wala namang ginagawa. Tama. Diba? Kailangan may lakip na paggawa talaga. Nasa Diyos ang awa. Sabi nga, nasa tao ang gawa. Tama. Diba, nung bata pa tayo. Pero totoo hanggang ngayon, applicable pa rin yun. Kahit saan. Sige na kayo. Sige, pag-load ko na din. Yun. Yan, shoutout natin si Bossy Moon. Nagkaroon mo ako? May vlog tayo. Isa mo na! Ayan. Thank you mga kapins. Yun, welcome back sa ating channel. So for our outro mga kapins, yun, nagpapasalamat tayo sa gumawa ng ating sasakyan. Shout out kay Kapins GJ and paring Vincent. Yan. And salamat na rin kay Kapins Vincent sa kanyang pagpapaunlak ng kanyang immigration story, mga kapins. Sana may natutunan kayo at may karoon kayo ng idea kung paano pumunta rito. Especially yung mga katulad niya na highly skilled individual, mga Filipino. Diyan sa Pilipinas or mga nagtatrabaho sa ibang bansa na gustong mag-Canada. Yun mga kapins. Shoutout ulit sa inyo. And don't forget the hashtag PinsTV, hashtag Pinoy in Nova Scotia, hashtag Kapins in Canada mga kapins. And hashtag Philippines No. Yes. Thank you and see you sa next one.